Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Agrikultura, Grade 4. Quarter 2, Aralin 7. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay tungkol sa paraan ng pag-aani, pag-iimbak at pangangalaga sa mga inaning tanim. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang mga palatandaan o indikasyon na dapat isaalang-alang sa pag-aani. Ikalawa, na ipapakita ang mga paraan ng pag-aani. Ikatlo, na isasagawa ang mga paraan ng pag-aani, pag-iimbak at pangangalaga ng inaning pananim. Ikaapat, na isasagawa ng wasto ang pagbebenta ng mga inani. Narito ang mga nilalaman. Paraan ng pag-aani, pag-iimbak at pangangalaga sa mga inaning tanim. Mga palatandaan o indikasyon na dapat isaalang-alang sa pag-aani. Mga paraan ng pag-aani. Iba't ibang paraan ng pag-iimbak at pangangalaga sa mga inaning tanim. Pagbebenta ng mga inaning tanim. Mga paraang maaaring gamitin sa pagbebenta gaya ng online at tradisyonal na pamamaraan. At panghuli, pagbebenta ng mga inani sa paraang pakyawan, tingian, por kilo, tali, nakapaso at iba pa. Magkaroon muna tayo ng balik-aral. Pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa paggawa ng organikong pataba. Maglagay ng numero 1 hanggang 7 sa blanko. Gawin ito sa sagutang papel. Sagutin natin. Number 1, humanap ng medyo mataas na lupa. Number 2, sabugan ito ng abo at patungan ng lupa. Number 3, hukayin ito ng 2 metro ang haba, luwang at lalim. Number 4, ilagay sa loob ng hukay ang mga pinutol na damo, basurang nabubulok at mga pinagbalatan ng prutas at gulay. Number 5, patagalin ng 3 buwan o higit pa upang mabulok. Kunin ang mga compost sa pamamagitan ng pagsasalandra gamit ang metal screen na maliit ang butas. Number 6, ulitin ang ganitong pagkakasunod-sunod ng damo. Number 7, patungan ito ng dumi ng hayop tulad ng baboy, manok at baka. Tingnan mabuti ang mga larawan. Ano ang ginagawa ng mga tao sa larawan? Ano-ano ang mga hakbang sa pag-aani ng palay? Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Tradisyonal. Ito ay ang kaugalian at tradisyon na pinaniniwalaan at sinusunod at pinapasalin-salin mula sa iba't ibang henerasyon. Pakyawan. Ito ay paraan ng pagbili ng maramihan. Makina.
Ito ay mechanical o dekuryenteng kagamitan. Wicker basket. Isang uri ng bayong na hinabi mula sa ratan o katulad na materyales. Online. Nakakonekta sa internet. Kaugnay na paksa bilang isa. Paraan ng pag-aani, pag-iimbak at pangangalaga sa mga inaning tanim. Pagproseso ng pag-unawa, alamin. Palatandaan o indikasyon na dapat isaalang-alang sa pag-aani. Magkaroon muna tayo ng pangkatang gawain. Bumuo ng pangkat at pag-usapan at sagutan ang mga sumusunod na katanungan at iulat sa klase. Ipaliwanag ang wastong paraan ng pag-aani. Ano-ano ang mga indikasyon na dapat isaalang-alang sa pag-aani? At ipaliwanag ang paraan ng pag-iimbak sa inaning tanim. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa pag-aani. Number 1, kamatis. Inaani ito bago pa man ito mahinog. Ito ay dapat berde at magulang na. Ito ay maaaring anihin ng 50 hanggang ika-60 araw pagkatapos itong maitanim. Kapag naninilaw at medyo namumula na, maaari na itong anihin. Number 2, repolyo. Inaani kung sapat na ang laki at handa ng anihin. Maaaring anihin ang mga repolyo kapag matigas na ang magkakapatong na dahon o ulo nito. Madalas inaabot ito ng 80 hanggang 75 araw pagkalipat tanim. Ito ay kulay berde. Number 3, sili. Ito ay lumalaki ng 5 hanggang 7 sentimetro ang haba at kulay matingkad na berde. Ito rin ay may katamtamang anghang. Inaani habang matingkad na berde pa ito. Maaari na itong anihin 50 hanggang 60 araw pagkatapos maitanim. Number 4, singkamas at labanos. Ang dahon ng singkamas ay berde at manilaw-nilaw naman ang kulay nito. Ang labanos naman ay pahaba, kulay puti at kulay berde ang dahon. Inaani bago ito maging magulang. Sa panahong ito, matamis at malutong ang singkamas at labanos. Number 5, lechugas. Ang ulo ng lechugas ang siyang inaani at kinakain. May maliliit itong bulaklak na kulay dilaw. Inaani bago pa man magsimulang gumulang ang mga buto. Maaari itong anihin 3 hanggang 40 araw pagkalipat tanim. Number 6, okra. Ito ay kulay berde at mahaba. Ito ay medyo madulas kapag kinain. Inaani habang malutong at bata pa. Ito ay maaari ng anihin makalipas ang 45 araw mula sa pagkakatanim. Number 7 ay palay. Maliliit lamang ang butil nito. Parihaba at kulay berde kapag bata pa. Nagbabago ang kulay ng butil kapag ito ay magulang na. Ang tamang panahon ay kapag nasa 85 hanggang 70% ng butil ay golden yellow na at kung nasa 10 o 10 hanggang 15% na lang ng mga butil ay berde na. Ito ay maaaring anihin
pagkatapos ng 3 buwan pagkalipat tanim. Number 8, kalamansi. Ito ay bilog, maliliit ang bunga at maasim. Ang puno nito ay hindi masyadong tumataas. Ito ay nagsisimulang mamunga pagkatapos ng 2 hanggang 3 taon. Narito naman ang mga paraan ng pag-aani. Una, mano-manong pag-aani. Isa itong teknik ng mano-manong pag-aani gamit ang kamay sa pagpitas ng prutas, dahon, gulay at iba pa. Halimbawa nito ay ang pananim na inaani sa paraang mano-mano ay labanos at sili. Number 2 ay pag-aani gamit ang kagamitang pangkamay. Ang paraang ito ay inaani ang pananim ng mga magsasaka gamit ang ilang kagamitang pangkamay. Halimbawa nito ay ang tanim na repolyo. Number 3, pag-aani ng may makina. Ang paraang ito ay isang pagsasanay na nagtitipon ng malaking dami ng mga butil sa tulong ng mga makabagong taga-ani. Halimbawa nito ay ang palay na inaani gamit ang makina upang mapadali ang pag-ani nito. Ang pag-aani ay isang proseso ng pagkalap ng mga pananim. Ang prosesong ito ay mahalaga upang matiyak ang kalidad ng ani na ibebenta. Kinakailangang ang ibayong pag-iingat upang ito ay manatiling sariwa. Narito naman ang pag-iimbak at pangangalaga sa inaning tanim. Una, gumamit ng wicker basket sa pagtatago ng gulay. Maiiwasan ang mabilisang pagkahinog o pagkalata ng ani dahil ang wicker basket ay gawa sa mga kahoy o kawayan at ang disenyo nito ay akma lamang upang maiwasang mahalumigmigan ang ani na sanhi ng pagkasira agad nito. Ikalawa, malinis at matibay dapat ang gagamiting wicker basket. Ikatlo, uriin muna ang laki, edad at hugis ng gulay bago ito ilagay sa basket. Ihiwalay ang hinog sa mga hilaw pang produkto. Ika-4, sa pag-aani ng prutas o bungang halaman tulad ng papaya, mangga at pinya, unang ilagay sa ilalim ang mabibigat at hilaw pang bunga at sa ibabaw ang magagaan at manibalang na bunga. Ika-5, itago sa malamig na tuyong lugar ang produkto. Ika-6, ilagay ang produkto sa isang malinis na lugar na walang langgam, ipis at iba pang nakakapinsalang insekto. Ika-7, ingatang mabuti ang paglalagay ng prutas sa mga kahon o basket upang hindi ito magalusan. Ika-8, alalahanin lagi, nabibili sa mataas na halaga ang mga produktong may magaganda at maayos na forma at hugis.
Pagsasanay, panuto, basahin at unawain ang bawat pangungusap at sagutan ng tama ang pangungusap kung ito ay wasto at mali kung hindi wasto. Una, ang mano-manong pag-aani ay isang paraan ng pagtitipon-tipon ng malaking dami ng butil sa tulong ng makabagong pag-aani. Ang sagot ay mali. Ikalawa, ang okra ay inaani bago pa man gumulang ang mga buto. Ang sagot, tama. Ikatlo, ingatang mabuti ang paglalagay ng prutas sa mga kahon o basket upang hindi ito magalusan. Ang sagot, tama. Ikaapat, ang kamatis ay inaani bago pa man ito mahinog. Ang sagot, tama. Ikalima, mas mahal na bibili ang produktong sariwa at maayos ang anyo at hugis. Ang sagot ay tama. Gawain bilang isa, pagsasadula. Layunin, pagkatapos ng gawain, ang mga mag-aaral ay nalalaman ang mga tamang paraan at pag-aani, pag-iimbak at pangangalaga ng tanim, at talakayin ang panahon o tagal ng pag-iimbak kaugnay ng gulay na nabanggit. Mga kailangang materyales, papel, panulat, props na maaaring gamitin sa pagsasadula. Panuto. Una, hahatiin sa 3 pangkat ang klase. Ikalawa, isasadula ang tamang paraan ng pag-ani, pag-iimbak at pangangalaga ng tanim, at talakayin ang panahon o tagal ng pag-iimbak kaugnay ng gulay na nabanggit. Ikatlo, bibigyan ng sapat na oras ang bawat pangkat na mag-ensayo para sa kanilang pagsasadula. Ikaapat, ang unang pangkat ay magsasadula patungkol sa palay. Ang pangalawang pangkat ay repolyo at ang pangatlong pangkat ay kalamansi. Ipapakita ang pagsasadula sa loob ng klase. At ang panghuli, ang gawain ay bibigyan ng marka gamit ang rubrics na nasa ibaba. Narito ang gawain ng bawat pangkat at ito ang rubric sa pagmamarka ng dula. Wasto ang ipinakitang impormasyon sa dula, 15 puntos. Angkop ang isinadula sa tema ng gawain, 15 puntos. Maayos at makapukaw pansin ang pagsasadula, 20 puntos at ang kabuuan, 50 puntos. Kaugnay na paksa bilang 2, pagbebenta ng mga inaning tanim. Narito ang mga paraang maaaring gamitin sa pagbebenta. Tingnan natin ang mga larawan. Ang pagbebenta ay nahahati sa 2. Online. Ito ay ang pagbebenta ng mga produkto gamit ang electronics at internet. Sunod naman ay ang tradisyonal. Ito ay ang pagbebenta na isinasagawa sa pamilihan kung saan nagkikita ang bumibili at nagbebenta. Tingnan natin ang paraan, kalamangan at kahinaan. Una ay ang online. Kalamangan, malawak na sakop, madaling pag-access. Kahinaan, maaaring peke o mahina ang kalidad ng produkto. Samantalang ang tradisyonal, kalamangan,
limitadong oras at lokasyon. At ang kahinaan naman, mahirap ma-monitor ang gastos. Pagsasanay. Panuto, lagyan ng check ang pakyawan, tingian, per kilo, tali o nakapaso ang pagbenta ng tanim na nakasaad sa ibaba. Isa-isahin natin. Sagutin natin. Number 1, pakwan. Ito ay maaari sa pakyawan, tingian at per kilo. Ikalawa ay ang sitaw. Ang sitaw ay maaaring pakyawan, tingian, per kilo at tali. Ikatlo ay ang saging. Maaaring ito ay pakyawan, tingian at per kilo. Ikaapat, okra. Ito ay maaaring pakyawan, tingian, per kilo at tali. At panglima ay ang ampalaya. Pakyawan, tingian, per kilo at tali. Paglalapat at pag-uugnay, gawain bilang 2, pagsasadula. Layunin, pagkatapos ng gawain, ang mga mag-aaral ay nalalaman ang pagbebenta ng mga inani sa paraang pakyawan, tingian, per kilo, tali at nakapaso. Mga kailangang materyales, papel, panulat, props na maaaring gamitin sa pagsasadula. Panuto. Una, hahatiin sa 2 pangkat ang klase. Ikalawa, sila ay gagawa ng pagsasadula kung saan sila ay magbebenta ng mga inani sa paraang pakyawan, tingian, per kilo, tali at nakapaso. Ikatlo, ang unang pangkat ay magsasadula tungkol sa pagbebenta ng prutas at gulay. Ang pangalawang grupo ay magsasadula patungkol sa pagbebenta ng halamang ornamental. At ikaapat, ang gawain ay bibigyang marka gamit ang rubrics na nasa ibaba. Narito ang gawain ng bawat pangkat at narito naman ang rubric sa pagmamarka ng dula. Wasto ang ipinapakitang impormasyon sa dula, 15 puntos. Angkop ang isinadula sa tema ng gawain, 15 puntos. Maayos at nakapukaw pansin ang pagsasadula, 20 puntos. Kabuang puntos, 50. Good luck, kids! Pabaong pagkatuto. Sa bahaging ito ay magtatanong ang guro sa paksang tinalakay at sasagot isa-isa ang mga mag-aaral ng gradong pagbigkas. Pagninilay sa pagkatuto, sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Una, pumili ng isang tanim at ipaliwanag ang proseso ng pag-ani at ibahagi ang paraan ng tamang pag-iimbak nito. Ikalawa, ipaliwanag ang kahalagahan ng tamang pag-aani at pag-iimbak. Dumako na tayo sa ating pagsusulit. Una ay ang pagkakakilanlan. Panuto, basahin at alamin ang mga pangungusap na nakasaad sa ibaba. Ilagay ang tamang sagot sa patlang bago ang numero. Number 1, ito ang paraan ng pagbebenta gamit ang social media. Ang sagot, online selling. Number 2, ito ay kulay berde at mahaba. Ito ay medyo madulas kapag kinain. Ang sagot, okra. Number 3,
uri ng pagbebenta na isinasagawa sa pamilihan? Ang sagot ay tingian. Number 4. Ito ay bilog, maliliit ang bunga at maasim. Ang sagot ay kalamansi. Number 5. Ito ay ang teknik ng pag-aani na gamit lamang ang kamay. Ang sagot ay manual harvesting. Number 6. Ito ay uri ng pagbebenta kung saan ay binibili ng pangkalahatan ang mga ani. Ang sagot ay pakyawan. Number 7, ito ay mainam gamitin sa pagtatago ng gulay o prutas. Ang sagot, plastic container o kahon. Number 8, ito ay ang proseso ng pagkakalap ng isang hinog na tanim. Ang sagot ay pag-aani. Number 9, sa anong lugar mainam itago ang mga ani? Ang sagot, malamig na imbakan o storage. Number 10, ito ay isang pagsasanay na nagtitipo ng malaking dami ng mga butil sa tulong ng mga makabagong taga-ani. Ang sagot, mechanized harvesting. Ikalawang bahagi, panuto. Ibigay ang mga sumusunod. Una, 2 uri ng pagbebenta. Ikalawa, 3 uri ng pag-aani. Ikatlo, magbigay ng halimbawa ng gulay o prutas na binebenta ng pakyawan, tingian, por kilo, tali at nakapaso. Narito ang mga sagot. 2 uri ng pagbebenta, pakyawan at tingian. 3 uri ng pag-ani, manual harvesting, mechanical harvesting, at selective harvesting. Halimbawa ng gulay o prutas na binebenta ng pakyawan, saging, pakwan, tingian, kamatis at mangga, por kilo, kalabasa at sibuyas, tali, sitaw at kangkong, nakapaso, basil at pechay. Ikatlong bahagi, sanaysay. Panuto, ipaliwanag ang mga sumusunod. Una, talakayin ang 2 uri ng pagbebenta ng tanim, 10 puntos. Ikalawa, bakit kailangang malaman ang wastong pag-ani ng tanim, para sa 10 puntos. Narito ang maaaring sagot. Pakyawan, tingian. Narito naman ang maaaring sagot sa ikalawang katanungan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!